Ang kwento ng H&M ay formal na nagsimula noong ika-4 na Oktubre 1947 sa lungsod ng Västerås, Sweden. Ang nagtatag at orihinal na may-ari ng negosyong ito ay ang Swisong negosyante na si Erling Persson. Ang ideya ng pagtatayo ng tindahan ay nabuo sa isipan ni Persson matapos ang kanyang paglalakbay sa United States noong taong 1946 pagkatapos lamang ng ikalawang digmaang pandaigdig. Habang nasa New York City, labis siyang namangha sa pamamaraan ng mga malalaking department store na nagbebenta ng mga estilong damit sa napakaraming bilang at sa napakababang halaga. Napagtanto niya ang ganitong sistema ay wala pa sa Europa, partikular sa kanyang sariling bansa. Sa kanyang pagbabalik sa Sweden, binuksan niya ang unang tindahan na nakatuon lamang sa mga kasuotan para sa mga kababaihan. Ang unang pangalan na pinagkaloob niya sa tindahan ay Hens, na salitang Swiso ng ibig sabihin sa wikang Ingles ay hers o para sa babae. Ang orihinal na logo ng Hens ay siya mismo ang nagdisenyo sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay. Dahil sa bago at abot kaya ang presyo ng mga modernong damit, mabilis na dinagsa ng mga mamimilang establishmento sa Västerås na naging mitya ng mabilis nitong paglawak sa ibang pambahagi ng bansa, kabilang ang pagbubukas ng sangay sa kabisera na Stockholm noong taong 1952. Ang kasalukuyang tanyag na pangalan ng kumpanya ay hindi umiral hanggang noong taong 1968. Sa taong ito, nagpasya si Erling Persson na bilhin ang isang tindahan ng mga kagabitan sa pangangaswat at mga damit panlalaki na matatagpuan sa Stockholm na pagmamay-ari ni Moritz Widfors. Ang pangunahing layunin ng pagpapalawak na ito ay upang mas mapalawak din ang uri ng mga produktong ibinebenta ng Hens at maisama ang linya ng mga kasuotan para sa mga kalalakihan at kabataan. Matapos ang pagsasama ng dalawang negosyo, ang pangalan ni formal na pinalitan at naging Hens & Mauritz sa paglipas ng panahon upang mas madaling matandaan ng mga tao at mas maging epektibo sa paggawa ng mga patalastas sa labas ng Scandinavia. Ang mahabang pangalan ni pinaikli at naging H&M na kilala na ngayon sa buong mundo. Ang estratehikong hakbang na ito ang nagbukas ng pinto para sa mas malawak na kategorya ng produkto, kabilang mga damit pambata, kosmetiko at mga kagamitan sa bahay sa ilalim ng H&M Home. Noong taong 1974, ang kumpanya ay opisyal na itinala sa Stockholm Stock Exchange, isang mahalagang hakbang upang makalikom ng sapat na kapital para sa kanilang planong pagpapalawak sa iba't ibang bansa. Ang unang sangay sa labas ng Scandinavia ay binuksan sa London, United Kingdom noong taong 1976. Ang pag-usbong ng kasikatan ng H&M ay nakabatay sa isang malinaw at matatag na filosofiya sa negosyo na nakasaad sa opisyal na pahayag ng H&M Group, fashion and quality at the best price o moda at kalidad sa pinakamagandang presyo. Batay sa opisyal na talaan ng kasaysayan ng kumpanya, sumikat ang tatak dahil sa kakayahan nitong gayahin ng mga pinakabagong disenyo mula sa mga sikat na fashion runway sa Paris, Milan at New York at gawin itong maramihan sa loob lamang ng ilang linggo upang maibenta sa ordinaryong mamamayan sa mababang halaga. Ang pamamaraang ito ay tinawag na demokratisasyon ng moda kung saan ang mararangyang selyo ay hindi na eksklusibo para sa mayayaman lamang. Bukod dito, ang isa pang pangunahing dahilan ng kanilang katanyagan ay ang kanilang pangunguna sa paggagawa ng mga designer collaborations o pakikipagtulungan sa mga pinakasikat sa high-end fashion designer sa mundo. Nagsimula ang tradisyong ito noong taong 2004 nang makipagtulungan sila kay Karl Lagerfeld, ang sikat na creative director ng Chanel. Ang limitadong koleksyon na ito ay naubos sa loob lamang ng ilang minuto sa mga pangunahing lungsod. Sinundan ito ng matatagumpay na pakikipagtulungan sa iba pang mga malalaking pangalan tulad ng Stella McCartney, Versace, Roberto Cavalli, Alexander Wang at Balmain. Ang mga kumpanyang ito ay lumikha ng imahe na ang H&M ay isang tatak na marunong makisabay sa mataas na antas ng sining ng pananamit habang pinapanatili ang mababang presyo nito para sa masa. Bagamat kilala ang H&M sa pagiging abot kaya ng kanilang mga produkto sa mga mauunlad na bansa, madalas na itinatanong ng ilang mamimili kung bakit tila napakamahal ng mga produkto nito kapag dinala sa mga umuunlad na bansa o sa mga partikular na special na koleksyon. Ang persepsyong ito ay nagugat sa ilang mga konkretong kadahilanan sa operasyon at distribusyon. Ang mga produkto ng H&M ay dumadaan sa mahabang proseso ng pandaigdigang lohistika, pagpapadala at pagbabayad ng mga buwis ng bawat bansa na tumatanggap ng mga kalakal. Ang mga bayaring ito, kasama ang upa sa mga malaking mall sa mga prime location, ay dinaragdag sa huling presyo ng damit. Bukod dito, ang mga linya ng damit tulad ng H&M Studio at ang koleksyon mula sa pakikipagtulungan sa mga sikat na taga-disenyo ay gumagamit ng mas mataas na kalidad ng tela, mas matinding detalye at mas limitadong bilang ng produksyon. Ang mga premium na linyang ito ay sadyang itinataas ang mga presyo upang mapanatili ang eksklusibong katangian ng produkto. Ang pagkakaiba rin ng halaga ng mga lokal na salapi laban sa euro o Swedish krona
ay naging dahilan upang isang simpleng t-shirt na itinuturing na napakamura sa Europa ay maging katumbas ng malaking halaga para sa isang karaniwang manggagawa sa ibang bansa. Ang pagpapalawak ng H&M sa Southeast Asia ay nagpatunay hanggang sa tuluyan ito makapasok sa pamilya ng Pilipinas noong 17 ng Oktubre 2014. Ang kauna-unahang flagship store ng H&M sa bansa ay binuksan sa Mega Fashion Hall ng SM Mega Mall na matatagpuan sa Ortigas sa Mandaluyong City. Ang pagbubukas na ito ay tinutuloy na isa sa mga pinakamalaking kaganapan sa kasaysayan ng retail sa Pilipinas, kung saan higit sa 2,000 tao ang pumila sa labas ng mall. At ang ilan ay nagabang pa ng magdamag upang maging una sa pagpasok at makakuha ng mga iniaalok na gift card at diskwento. Ang seremonya ng paggubit ng ribbon ay pinangunahan mismo ng nooy Chief Executive Officer na si Carl Johan Persson, na apo ng nagtatag ng kumpanya, kasama si Magnus Olsson na Country Manager para sa Greater China and Southeast Asia. Ang tindahan sa SM Mega Mall ay sumasakop sa 3 palapag at may kabuuang lawak na higit sa 3,000 metro kwadrado na naglalaman ng kumpletong mga koleksyon para sa mga kababaihan, kalalakihan, kabataan at mga sanggol. Ang direktang pamamahala ng H&M Group sa kanilang operasyon sa Pilipinas, sa halip na dumaan sa isang lokal na franchise partner, ay nagbigay daan upang mapanatili ang kontrol sa disenyo ng tindahan at sistema ng pagpepresyo. Matapos ang tagumpay sa SM Mega Mall, mabilis na nagbukas ang mga karagdagang sangayang tatak sa iba pang mga malalaking sentro ng kalakalan tulad ng SM Aura Premier, Robinsons Magnolia at sa labas ng Metro Manila gaya ng Cebu at Davao. Sa kabila ng malaking tagumpay sa pananalapi, ang H&M ay hindi na iligtas mula sa mga malalaking kontrobersiya na nagdulot ng matinding pinsala sa imahe nito sa buong mundo. Ang isa sa mga pinakatanyag at pinakapinag-usapang insidente ang naganap noong Enero ng taong 2018. Naglathala ang kumpanya ng isang patlastas sa kanilang online store sa United Kingdom na nagpapakita ng isang batang itim na modelo na suot ang isang berdeng hoodie na may nakasulat na pararalang "Coolest Monkey in the Jungle". Ang patalastas na ito ay mabilis na binatikos ng mga netizens, mga sikat na personalidad at mga grupo ng karapatang sibil bilang isang anyo ng hayagang rasismo. Dahil ang salitang monkey matagal nang ginagamit bilang isang mapanirang salita laban sa mga taong may maitim na balat. Dahil sa tindi ng galit ng publiko, ang mga sikat na artistang nakikipagtulungan sa H&M tulad ng mga awit na The Weeknd at ang rapper na si G-Eazy ay opisyal na nagpasyang putulin ng kanilang ugnayan at kontrata sa tatak. Agad na humingi ng paumanhin ng pamunuan ng kumpanya, tinanggal ang produkto sa merkado at nagtatag ng isang opisyal na posisyon para sa Global Head of Diversity and Inclusivity upang matiyak na hindi na mauulit ang naturang pagkakamali. Ang isa pang pangunahing usapin na patuloy na nagpapahirap sa reputasyon ng H&M ay ang mga akusasyon ng greenwashing o ang mapanlinlang na pagpapakita ng imahe na ang kumpanya ay nangangalaga sa kalikasan kahit na ang kanilang kabuuang sistema ng produksyon ay nakakasira dito. Noong taong 2022, isang malalim na investigasyon ay sinagawa ng media outlet na Quartz ang nagbunyag ng mga Higg Sustainability Profiles o mga environmental scorecard na nakalagay sa mga produkto ng H&M ay naglalaman ng mga maling impormasyon. Marami sa mga produkto na hinaluan ng tatak ng conscious choice ay lumabas na gumagamit pa nga ng mas maraming tubig at enerhiya kumpara sa mga ordinaryong damit, taliwas sa kanilang ipinagmamalaking advokasya. Ang kasalukuyang kalagayan ng H&M sa pandaigdigang merkado ay naglalarawan sa pamamagitan ng matinding kompetisyon at agresibong digital na pagbabago. Bagamat nananatili ito bilang ikalawang pinakamalaking retail ng damit sa buong mundo, kasunod ng Inditex na nagmamay-ari ng Zara, naharap ang kumpanya sa matinding banta mula sa mga bagong e-commerce giants tulad ng Shein at Temu. Ang mga bagong kalabang ito ay gumagamit ng mas mabilis na teknolohiya at ultra-fast fashion model na may kakayahang maglabas ng libu-libong bagong disenyo araw-araw sa mas mababang halaga. Upang matugunan sa hamong ito, ang H&M Group ay nagbawas ng operasyon ng kanilang mga pisikal na tindahan sa pamamagitan ng pagsasara ng mga hindi kumikitang sangay sa Europa at Amerika, at inilipat ang malaking bahagi ng kanilang puhunan sa pagpapahusay ng kanilang online application at e-commerce platform. Kasabay nito, ang kumpanya ay nagpapatupad ng mga makabagong teknolohiya tulad ng paggamit ng artificial intelligence upang mas tumpak na maunawaan ang demand ng mga mamimili at maiwasan ang labis na produksyon ng mga damit na hindi nabibili. Ang kasalukuyang pamamahala ay nakatuon din sa pagpapalago ng kanilang iba pang mga sub-brand tulad ng COS and Other Stories at Arket upang maakit ang mga mamimili na naghahanap ng mas mataas na kalidad at mas permanenteng selyo ng pananamit. Ang struktura ng pagmamay-ari ng H&M ay nananatiling matatag sa ilalim ng pamilya Persson na siyang nagpapanatili ng kontrol sa direksyon ng kumpanya mula pa noong ito ay itatag. Si Stefan Persson,
na anak ng nagtatag na si Erling Persson ay naglilingkod bilang CEO at naging chairman ng board sa loob ng maraming taon. Sa kasalukuyan, ang pamilya Persson ay nagmamay-ari ng humigit kumulang 47% ng mga share ng kumpanya, ngunit humahawak sa humigit 74% ng voting rights na nagbibigay sa kanila ng ganap na kapangyarihan sa mga pangunahing desisyon ng korporasyon. Ang pamumuno ay matagumpay na nailipat sa ikatlong henerasyon ng pamilya, kung saan si Carl Johan Persson ay nagsilbi ring CEO at ngayon ay bahagi ng ehekutibong pamamahala. Ang ganitong uri ng pamamahala ng pamilya nagbibigay sa H&M ng katatagan sa pananalapi at pangmatagalang pananaw na malaki ang naitutulong upang malampasan ang mga krisis sa ekonomiya tulad ng mga nagdaang pandemya at inflasyon na nagpapababa sa kakayahan ng mga taong gumastos para sa mga hindi pangunahing pangailangan. Ang kanilang kakayahang pagsamahin ng tradisyonal na pamamalakad at modernong teknolohiya ang nagpapanatili sa kanila sa unahan ng industriya.